Hola mga Lods! So for today's video, gagawa tayo ng reaction video. So yan Lods, nagtanong ako sa aking Facebook page na Lods, syempre, kung sino na nakabili ng house and lot dahil sa pagiging OFW. So nakakatuwa yung kanilang mga sagot dahil magugulat ka na lang na wow, nakapagpundar sila dahil sa pagiging OFW at nakakatuwa din na kahit nagsisimula pa lang sila, kahit sabihin na natin na nakapagpaayos pa lang sila din ng bahay, nakabili lang pa lang sila ng lote, ay okay na yun Lods. At least meron ka nang nasimulan at hindi napupunta sa wala lahat ng mga sinakripisyo mo sa pagiging OFW dahil mahirap talaga maging isang OFW Lods. No? So tara, basahin natin yung ibang mga comment ng ating mga followers or yung mga nag-comment sa ating question. Una nating basahin ay si Miss Daniela Diputado Baldado. Ang sabi niya, manifesting pa pagkatapos mag-aral ng anak. Next project naman yan Lods. Okay lang yan Lods dahil kahit hindi ka pa nakakapag-ipon, okay, para dun sa iyong project na bahay, at least napupunta naman sa pag-aaral ng iyong mga anak. Kasi syempre ang mga magulang talaga, yun din talaga pinaka-priority nila, makapagpaaral at makapagpatapos ng kanilang mga anak. Okay? Pero okay lang yan Lods. Next, si Albert Abaya Din or Abala Din. Me, house and lot plus wheels. Wow! Sarap, sana all. House and lot tapos kotse. Nice. Next, si Simon Franz Palma, in 6 years na pagiging OFW, bintana lang napagawa. Okay lang, kahit na bintana lang, at least meron kang napagawa sa 6 na taon mo na pagiging OFW. Simon Franz Palma. Actually, pinsang ko to. Next, si Merly Aserios Ligsay. Sa hirap at tiyaga namin, pareho mag-asawa, kahit alam namin na di namin kaya bumili, pero pinilit namin mag-asawa makakuha ng hulugan. Ang hirap kasi mangupahan. Sa ngayon, hindi man kagandahan ng bahay ko, at least nakapagpundar na kami ng sasakyan, bahay at lupa. Tama yan Lods, napakahirap talaga nang nangungupahan ka. Imagine, iisipin mo lagi yung ipambabayad mo sa renta mo sa araw-araw. Mas mainam talaga na may sarili kang bahay. At least, ang iisipin mo na lang is yung mga expenses mo, pagpaparal mo sa mga anak mo, mga bills, kuryente, tubig, yun na lang. Dahil malaking porsyento talaga ng sweldo ng mga tao, ng mga OFW, ang napupunta sa renta. Kaya talaga naman, kahit pa konti-konti, kahit napakahirap, walang mahirap kung talagang gusto mo yung bagay na magkaroon, for example, ng bahay at lupa. Magagawa niyo ng paraan. So, congratulations Miss Merly Aserios Ligsay. Okay, bilib ako sa'yo. And next, meron ako sa isa dito nahanap ko lang siya. Ito, si Vanessa Toscano Moran. Sabi niya, ako friend, Lods, nakabili ng house and lot, memorial lot, St. Peter, condo, kinumpleto ko na. Kaya, todo kayod at pinag-aral ang mga kapatid. Puro kaltas ng pagiging OFW for 11 years. Na pagtsatsaga, pagtitiis at pagsisikap sabay dasal. Oh, hinakot niya na. Imagine pati yung memorial sa St. Peter, meron na rin siya, condo. So, dapat talaga sa pag-iisang OFW, handang-handa ka na talaga pagdating sa mga ganyan. Walang masama na pag-usapan at lalo na paghandaan yung future. Dahil katulad nito ni Vanessa Toscano Moran, lahat ng to na-achieve niya sa pag-iisang OFW. So, kung kaya niya, Lods, for sure kaya nyo rin. Basta disiplina lang. For sure, ang isa sa mga sikreto nito ni Vanessa, sa tingin ko, ay yung pagiging madiskarte, pagiging talagang matyaga, at tamang paghawak ng pera. Wow. Sana all. And next, last, si Megan Megs. Si Megan Megs. Sabi niya, house and lot, isang car, isang motor, and sari-sari store.
Sipag at tiyaga lang talaga. At dapat may partner kang tutulungan ka, importante yon. Proud of what we've achieved. We struggle yet, we survive. Thank you, Lord. Isa sa mga napaka-importanting bagay din talaga is yung meron kang partner na tutulungan ka na umangat. Kahit man yung isang partner mo o yung ikaw lang ang nagtatrabaho ibang bansa o OFW, pero meron kang partner na talagang maaasahan mo at talagang bibigyan ng importansya lahat ng sakripisyo mo, yung pinapadala mong pera, magiging successful din talaga at hindi masasayang yung mga sakripisyo mo sa pagtatrabaho ibang bansa. Malaking bagay na yung partner mo is marunong din sa paghawak ng pera at talaga namang pinahalagahan yung bawat sentimo na pinapadala nila sa'yo. Diba, Lods? So, yan. Maraming salamat sa lahat ng nag-comment. Marami pang nag-comment. Basahin nyo na lang. Talagang makakapulutan ninyo ng inspirasyon yung mga ganitong klaseng comment kasi mga sarili na nilang experience to, mga Lods. So, ikaw ba, Lods? Sa ilang taong mong pagtatrabaho abroad, ilang taong pagiging OFW, ano na yung mga naipundar mo? Kung sa tingin mo, ang tagal mo nang naging isang OFW pero wala ka pa rin naipupundar, hindi pa huli ang lahat, Lods. Magagawan pa rin niya ng paraan. Basta, meron kang talagang mission at gugustuhin mo talaga yung magkaroon ka ng sarili mong property. So, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Dito na lang muna yung video natin. At hanggang sa mga susunod na inspiration videos at mga life lesson na mula sa mga OFW. Bueno, maraming salamat and hasta luego, mga Lods. Ciao!